Hi guys, magandang tanghali po. Kararating ko lang, pumunta ako ng Muson, bumili ako ng extension at kung ano-ano pa guys. Saka ito, napaibig pag ako kumain, bumili ako nito, hindi ko lang po alam, masarap. Medyo kumulubot na po siya guys, hindi ko lang alam kung masarap po ito. Then bumili ako ng guyabano, ang sarap kasi ng guyabano doon. Tsaka saba, and then pakwan, yun yung binili ko ngayon guys. Tapos yun, nagpainit-init lang po sa labas. Okay guys, topic natin for today, yung may mga sasakyan na mahilig mag-park sa kalsada. Yes guys, pag-usapan natin saglit yan. Kasi ako sa totoo lang dito sa amin, parang muntik-muntik kasi naka-e-bike din po tayo. Kaya mga kalsada dito ay puno na po ng sasakyan. Minsan po, iwas-iwas ay prone din po siya na accident. Kasi syempre, may naka-parking po dyan sa kabilang line. Tapos pagliko mo ng ganon, parang ang liit lang po ng daan. Kaya minsan may salubong na sasakyan, may tendency na accident po ang mangyayari. Tayo naman mga Pilipino, ugali naman po natin maging respect po sa sarili. Kasi kung may mga sasakyan po kayo, at kung may garahe naman po kayo, please ipasok nyo po yung sasakyan sa garahe po. Huwag din po kayo bumili ng sasakyan kung alam nyo yung garahe nyo ay isa lang po occupy nito. Okay po sana kung dalawa kasi pwede. Ang nangyayari po, ang mga sasakyan nyo kasi isa, dalawa, tatlo. Tapos, ipapark nyo naman sa kalsada. Bumili po kayo ng bahay po, hindi po kasama yung kalsada. Tandaan nyo po yun. Yung binili nyo lang po bahay, hindi po kalsada. Kaya magkaroon naman po tayo ng disiplina sa sarili. Disiplina lang po yan. Diba? Disiplina nga po tawag doon. Kasi kung maraming sasakyan na nakapark dyan, kabilaan po, daanan sidewalk po yan, daanan din po yan ng mga tao, daanan din po yan ng mga ano. Kaya minsan nagka-cost po talaga ng ang sikip na, di ba guys? Ako napapansin at napupuna, ako lang talaga yan guys. Siguro hindi lang po dito sa amin, sa subdivision namin, siguro sa iba din po, ganun din. Kaya para sa akin, wag na po kayo bumili ng sasakyan kung wala man lang po kayo garahe. At isa pa, uso na rin po ngayon ng rent, yung nagpaparent na ano ba tawag doon? Yung garahe, ayan, di ba uso na rin po ngayon may nagpaparent na ganon. Mag-rent na lang po kayo at doon nyo na lang po ilagay ang inyong sasakyan. Huwag nyo po ilagay sa kalsada kasi ang kalsada po, daanan po yan ng tao, daanan din po yan ng sasakyan. Hindi nyo yan pag-aari guys. Respeto po sa mga iba na sa mga iba din tulad namin. Syempre, kung may e-bike ka naman, okay lang. Kung naglalakad ka naman, okay lang din po yun. Kailan minsan po yung salubong-salubong at masikip na masyado yung daan. Kaya, kung may sasakyan po kayo, ipasok nyo sa garahe. Kung wala man po kayo garahe, maghanap kayo ng marenta po. Doon nyo po ilagay ang inyong sasakyan. Diba? Yun lang po. Disiplina naman po sarili. Disiplina sa mga tao. At pakikisama po. Dahil minsan po, may encounter natin na sila pa po yung matapang pag sinisita sila. Hindi po ganon. Huwag po ganon. Huwag po tayo magmatapang kung tayo po ay pinagsisita o tayo pinagsisibihan na ipasok ang sasakyan, huwag kayong mag-park yan. Sumunod naman po tayo. Kasi kung sa isang community, may pagmamahal po ang bawat isa. Uunlad po ito. At saka, mas maganda yung pakikisama o pagmamahal sa kapwa. Mas mahalaga po yun kaysa sa sasakyan. Kasi walang ibang magtutulungan po, kundi kayong magkakapitbahay. Kaya, yun lang po guys, bato-bato naman sa langit matamaan, huwag magalit, pero totoo po yung sinasabi ko. Hindi nyo po pag-aari ang kalsada, ang pag-aari nyo lang po, bahay lang po ninyo. Kaya ang inyong mga sasakyan, pakipasok po sa loob. At kung wala man po kayong garahe, maghanap po kayo ng pwede nyo rentahan. At kung alam nyo naman sa sarili, huwag na po kayo bumili ng pakaraming sasakyan po. Kasi wala naman po kayong parking lot. Yun lang po guys. Thank you guys. Have a nice day nawa. Ingatan po tayo na ating Panginoon sa buong maghapon. Thank you so much.